Hello guys! Ako po si Jun Mahinay, Batang Bungo, Ghost Hunter. Naalala niyo po ang Studio 23 na hindi namin alam kung kailan nagsimula ang Studio 23. Ang pinaka-paborito kong MTV. MTV ko ay mapakatagal, mga 80s, mga 90s. Yan ang pinaka-paborito kong channel na Studio 23 sa ABS-CBN. Alam ko taga-ari ng ABS-CBN ng Studio 23. Panoorin niyo po ito. Huwag makakalimutan ng aking like, subscribe, mag-comment. At saka hinihintay natin po yung mga dati natin pinapanood ng Studio 23 channel na ito. Pag-aari ng ABS-CBN. Ang kabarangkada mo, Studio 23. Ito yung bata po. Hindi ko alam kung ilan taon na po ako nung pinapanood ko dati. Pinaabangan ko po ang Studio 23. Dati sa MTV, Mex, yung mga DJ, sila Tia, sila Ice Man Militar, saka Luis Menciano. Ito, panoorin natin po ito. Kung ito yung vlogger na po, yung Sangkay. I-reaction natin po yan. Panoorin natin ang Sangkay. Yan, vlog, Sangkay TV. Studio 23, kabarkada mo. At panoorin niyo po. Huwag kang makalimutan ng subscribe, click bell. Yan. Hindi po, abangan niyo po yung panoorin niyo ang Sangkay Studio 23. Mga dati pong mga pinapanood natin. Hello! Shoutout po sa inyo lahat. Kung lumaki ka nung late 90s hanggang 2000s ay siguradong isa ang Studio 23 sa inaabangan mong channel. Maliban kasi sa mga American shows ay marami pang mga palabas dito na ang target ay ang mga kabataan gaya na lang ng mga anime, sports events, mga local at foreign movies, original shows at syempre yung sarili nilang music video channel na Mix. Pero wala na nga ang Studio 23 at sigurado akong marami sa inyo ang namiss na to. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kwento ng Studio 23 at kung ano nga ba ang nangyari rito. Pag-uusapan din natin ang kasaysayan ng sikat na music channel na Mix. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Noon pang mid-1990s nagsimula ang plano ng ABS-CBN na gumawa ng channel para sa upscale market o yung mga mas nakakaangat sa lipunan. Kilala na noon ang ABS-CBN na pangmasang istasyon kaya naisip ng management na gumawa ng isang English UHF station para sa market na hindi na nila napagsisilbihan. Noong 1995 ay binuo ang team para sa bagong channel na tinawag nilang Studio 23. At bilang paghahanda sa gagawing launch ay nakipag-tie up ang channel sa mga foreign companies. Nakuha nila ang mga show na Oprah, Inside Edition at Wheel of Fortune. Noong mid-1996 ginawa ang unang test broadcast ng channel. At matapos ang ilang fine-tuning at paghahanda ay opisyal nang umere ang Studio 23 noong October 12, 1996. Ang music channel na MTV Asia ang ipinalabas sa umaga at sa gabi nagsimula ang kanilang programming na Studio 23 Presents kung saan ang unang pelikula na ipinalabas sa channel ay ang The Bodyguard ni Whitney Houston at Kevin Costner. Di nagtagal ay umere na rin ang newscast nito na News 23 na naging News Central noong 1998. Studio 23 ang kauna-unahang UHF TV network sa bansa na nag-broadcast ng naka-full surround stereo. Noong 1997 ay ipinakilala ng Studio 23 ang kanilang animated mascot na si Potato. Naabutan nyo pa ba to mga kasangkay? Noong 2000 ay natapos ang partnership ng MTV Asia at Studio 23. Dahil dito ay naglunsad ang ABS-CBN ng sariling music channel na hindi lang tatapatan kundi tatalunin pa ang kasikatan ng MTV sa bansa.
Unang umere ang Mix sa Studio 23 noong November 20, 2000 bilang kapalit ng MTV Asia. At gaya ng MTV ay sa umaga napapanood ang mga palabas ng Mix sa Channel 23. Noong June 2002 ay pinagsama ng ABS-CBN ang Mix at ang top-rated na music cable channel na Bidoke. Nakilala noon ang Bidoke sa pagpapalabas ng mga music videos na may mga kasamang lyrics na parang videoke. Nung simula ay hindi nagustuhan ng mga viewers ng parehong channel ang ginawang pagme-merge sa dalawa. Pero nung simula lang to dahil kalaunan ay mas dumami pa ang mga viewers ng Mix sa Studio 23. Gaya ng Bidoke ay nagsimula na rin ang Mix na maglagay ng lyrics sa mga pinapalabas nitong music videos. At dito na nga nakilala at sumikat ang Mix. Sa totoo lang mga kasangkay ay yung lyrics din talaga yung nagustuhan ko noon sa Mix. Maliban sa nalalaman ko yung lyrics ng mga paborito kong kanta ay nasasabayan ko pa na para lang akong nagbibidyoke. At gaya ng mga MTV VJs ay sumikat din ang mga Mix VJs. Ilan sa mga sikat na VJ ng Mix ay sina Luis Manzano, Geoff Eigenman, Heart Evangelista, Nikki Hill, Karel Marquez, Iya Villania, Lord Dibira at marami pang iba. Noong 2007 ay sinimulan ng Mix ang unang VJ search para hanapin ang mga susunod na VJ ng Mix. Pagdating naman sa mga programa ay marami rin ang inaabangan nun sa Mix. Maliban sa mga music videos at music chart shows ay nagpapalabas din ang Mix ng mga concerts, events, live performances at gumawa rin sila ng sariling award show. Noong 2006 ay sinimulan ng Mix ang taunang Mix Music Awards para parangalan ang mga pinakasikat na music artist sa bansa. Dahil sa patuloy na pagsikat ng Mix ay nagawa nga nitong talunin ang karibal nito na MTV Philippines. At kahit ako na nagsimula talagang mahilig sa mga music video dahil sa MTV ay napalipat na rin sa Mix. Isa sa mga inaabangan kong palabas doon sa Mix ay ang Mix Daily Top 10. Yun bang kahit na malit ako sa eskwelahan, basta malaman ko lang kung pasok pa rin sa top 10 yung paborito kong kanta. Kayo ba mga kasangkay? Nahilig din ba kayo noon sa Mix? Sino yung mga paborito nyong Mix VJ? At ano yung paborito nyong programa sa channel? Paki-share naman sa comment section sa baba. Bagamat upscale market ang target ng Studio 23 ay masa pa rin ang karamihan ng nanonood sa channel. Kaya noong 2004 ay nagsimulang mag-focus ang network sa youth market demographic. Mga kabataan nga ang naging target ng Studio 23 na makikita sa bagong slogan nito na Kabarkada Mo. Kung may kapamilya ang ABS-CBN at kapuso ang GMA ay kabarkada ang naging tawag sa mga masugid na viewers ng Channel 23. Nakilala pa rin ang channel sa mga sikat na American TV shows gaya ng Oprah, Dawson's Creek, Charmed, Smallville, Survivor, Amazing Race, Seventh Heaven, Will and Grace, Lost, Grey's Anatomy at marami pang iba. Ipinalabas din sa channel ang iba't ibang international award show gaya ng Emmy Awards, Teen Choice Awards, American Music Awards, the Golden Globes at Grammys. Naging tahanan din ang Studio 23 ng mga local sports events. Noong 1998 ay ipinalabas dito ang NBA o Metropolitan Basketball Association. Ipinalabas din sa channel ang mga Collegiate Basketball League na UAAP at NCAA, pati na rin ang Semi-Professional League na Philippine Basketball League o PBL. Napanood din sa channel ang mga sikat na international sports events gaya ng NBA, NFL, UFC, WWE at marami pang iba. Nakilala rin ang Studio 23 sa mga original shows nito gaya ng comedy news program na What's Up What's Up, lifestyle magazine show na Ask Girls, tech-oriented show na Digital Tour, youth-oriented debate show na Why Speak, horror docudrama reality TV series na Nginig Paranormal Investigations, male-oriented talk show na It's a Guy Thing, pati na rin ang spin-off at supplemental program ng mga sikat na show ng ABS gaya ng Pinoy Dream Academy at Pinoy Big Brother. Oh, ha?
Syempre, di rin natin makakalimutan yung Barkada Trip, yung cartoon miniseries na pinapalabas tuwing commercial break o di kaya naman ay bago magsimula ang sunod na programa. And speaking of cartoons ay marami ring cartoon shows na pinalabas ang Studio 23. Ilan sa mga natatandaan ko ay yung Batman The Animated Series at Batman Beyond, Futurama, Justice League, The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius, SpongeBob SquarePants, Dexter's Laboratory at marami pang iba. Kung anime fan ka naman ay siguradong napanood mo rin yung mga rerun ng mga anime series na ipinalabas sa Channel 2 gaya ng Naruto, Princess Sarah, Get Backers, pati na rin yung Beyblade at Digimon franchise. Studio 23 ang unang nagpalabas sa Free TV ng mga anime na galing sa Hero TV gaya ng Negima, School Rumble at Princess Resurrection. Sa Channel 23 din napanood ang anime premiere ng Gun Parade March, Gun X Sword, Blood Plus at Gallery Fake. Ipinalabas din sa channel ang mga tokusatsu series gaya ng Masked Rider Ryuki at Ultraman Max, pati na rin yung mga Power Rangers series. Naging tahanan din ng Studio 23 ng iba't ibang Asian novela galing South Korea at Taiwan. Well, college pa ako nung nahilig akong manood ng mga palabas sa Studio 23. Hindi ko makakalimutan na dito ko unang napanood yung English dub na Samurai X bago pa man to i-dub sa Tagalog at ipalabas sa Channel 2. Dito rin ako naging fan ng mga American TV shows gaya ng Will and Grace, Just Shoot Me, Smallville, CSI at marami pang iba. At dahil mahilig ako sa basketball ay madalas din akong manood dito noon ng mga laro ng UAAP at NCAA. Inaabangan ko rin noon yung mga comedy news sa What's Up ni Bong Navarro, Tony Gonzaga at Archie Alimanya. Kayo ba mga kasangkay? Anong mga palabas sa Studio 23 yung inaabangan nyo dati? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong 2010 ay nagpalit ng logo ang Studio 23 kasabay ng pagpapalit uli ng kanilang programming. Kapansin-pansin na idinab na sa Tagalog ang mga foreign programs ng istasyon. Pinalitan din ang all-English na News Central ng all-Filipino newscast na Ibabalita. At parang patikim sa magiging takbo ng channel sa hinaharap ay dinagdagan pa ang mga sports events gaya ng NBA, UEFA, WWE, UFC at Top Rank Boxing. At nang dumating nga ang January 17, 2014 ay tuluyan nang nagpaalam ang Studio 23. 2 linggo bago ang huling broadcast ay may 2 teaser na ipinapalabas sa channel. Isa ay para magpaalam at magpasalamat sa Studio 23 at ang isa naman ay para sa pag-welcome ng isang bagong all-sports channel. At base sa mga teaser ay malinaw na ang layunin ng ABS-CBN ay palakihin at i-develop pa ang mga sports properties dito sa mas malawak na audience. Mix at O-Shopping ang mga huling ipinalabas sa Studio 23. Bago to tuluyang magsara ay nagpasalamat ang istasyon sa kanilang mga viewers sa loob ng 17 taon nito sa ere. At nang sumunod na araw nga ay pinalitan na ang Studio 23 ng Free TV Sports Channel na ABS-CBN Sports and Action o SNA. Mas nakapokus ang bagong channel sa mga sporting events bagamat may mga konti pa rin naman tong mga entertainment shows. Pero gaya ng Studio 23 ay wala na rin ngayon ang SNA dahil isa rin to sa mga ipinasara matapos mabigo ang parent network nito na ABS-CBN na makakuha ng franchise renewal noong 2020. Noong January 5, 2022 ay ini-award ng NTC ang Channel 23 sa Aliw Broadcasting Corporation at ngayon nga ay umi-air na ang channel nito bilang Aliw Channel 23. Para naman sa mga gustong malaman kung ano ang nangyari sa music channel na Mix ay buhay na buhay pa rin to mga kasangkay. Bagamat tumigil din ang broadcast dito sa Channel 23 nang pinalitan ang Studio 23 ng Sports and Action ay patuloy pa rin naman tong napanood noon sa TV Plus at Sky Cable. At ngayon nga maliban sa Sky Cable ay available na rin ang Mix para sa mga Signal subscribers. Well, sa totoo lang mga kasangkay ay di ko na talaga napansin yung pagkawala ng Studio 23 kasi nung mga panahon na yon ay di na rin talaga ako masyadong nakakanood ng TV. Pero ganun pa man ay nakakalungkot pa rin ang pagkawala nito lalo na at naging parte na to ng college life ko noon. At gaya ko ay siguradong marami rin sa inyo ang maraming masasayang alaala sa Kabarkada Network. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Studio 23 at Mix? Pakishare naman ng mga kwentong Studio 23 ninyo sa comment section sa baba.
Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.